May isang kababayan natin na nagtatanong at ang tanong niya na kahit daw ba visit visa ay kailangan pa ng e-travel kapag lalabas at papasok sa Pilipinas. Ang sagot dito guys ay yes, any purpose of travel, tourist visa man, visit visa, or business purpose travel, o kaya naman OFW at iba pa. Required mag-register sa e-travel arrival card kapag pupunta or uuwi sa Pilipinas at e-travel departure card naman kung pupunta or babalik ka sa ibang bansa, lalo na kung Philippine passport holder ka. Kapag papunta or pauwi sa Pilipinas ay required mag-register sa e-travel all nationalities, Filipino man or foreigner. At ang ire-register ay e-travel arrival card entering the Philippines. Kapag papunta or pabalik naman sa ibang bansa, ay required pa rin lahat ng mga Pilipino, lalo na ang mga Philippine passport holder. Kahit guys naka-dual citizen sa ibang bansa at sa Pilipinas, basta Philippine passport ang ginagamit mo sa pag-travel, ay required ka mag-register sa e-travel departure card. Pero exempted dito ang mga foreigner at mga Pilipino na gumagamit na ng foreign passport sa pag-travel. Exempted na sila sa e-travel departure card registration. May mga nagko-comment naman or nagsasabi na mga kababayan natin na turo daw ako ng turo ng e-travel registration pero hindi naman ito hinahanap sa immigration. Guys, paulit-ulit ko na itong sinasagot at paulit-ulit nyo ring tinatanong. Pero hindi tayo magsasawa na sagutin ito dahil yan nga ang purpose natin kaya tayo nagba-vlog. Kaya hindi na hinahanap ang e-travel sa immigration dahil nakikita na nila yan sa system or sa immigration system kung may registration kayo o wala. Good news, Mr. Chair. Actually, hindi mo na kinakailangan ipakita yung QR code. We're able to successfully integrate e-travel directly to the immigration system. Ibig sabihin po, pagka-scan pa lang ng passport, hindi na kinakailangan isa-isahin pa ho na mag-scan ng QR code, Mr. Chair. Another improvement po na nagawa ko natin po sa upgrade natin sa e-travel. Again, constant reminder lang po, 72 hours po, kailangan i-fill out na po natin. Prior to our flight, we can fill out na po our e-travel before departure or before arrival. So habang nag-i-empake po, pwede na po tayong mag-fill out. Libre po ito, wala pong babayaran, wag pong magpapaloko sa mga fake na mga websites kasi may nakikita tayo ng mga fake na websites na naniningil po for the e-travel. This is free and this is easier na po compared doon sa mga old paper-based natin na maraming sinusulatan for different government agencies. Pinagsama-sama na po natin ito sa isang platform. And doon sa mga aalis naman po, reminder din po, at least 3 hours before, you have to check in na po and dire-diretso na po sa immigration area. Sa mga walang idea naman kung paano mag-register sa e-travel arrival card kapag pauwi sa Pilipinas at e-travel departure card naman kapag pabalik or papunta sa ibang bansa. Meron ako mga video tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito, pati ang e-travel website para hindi na kayo magkamali at para may guide kayo.